Gusto mo ba ng rewind? Ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Sino pong gusto ng rewind? Tanungin mo sa katabi mo, gusto mo ba ng rewind? Panoorin po natin ang video na to. So, laya ka na. 20 taon kang nakulong. Sana huwag ka nang bumalik dito. Hindi na po. Hindi na po talaga. Ang dami na nagbago sa mundo. Buti ka pa, hindi ka nagbabago. Ay, salamat! Laya na rin ako! Sino ka? Ako si Jennifer, ang iyong genie. Mag-wish ka, Celso! Gusto mo ba ng food? How about drinks? Gusto mo ba ng travel abroad? Gusto mo ba ng girls? O baka boys? Joke! Anong gusto mo? Gusto kong bumata uli. Bumalik sa panahong 20 years ago. Yun lang ba? Masusunod! Eto ka. Bumata uli ako! Bakit nakakulong uli ako? Bumalik ka ng 20 years ago. What does rewind mean? Ano po ba ibig sabihin ng rewind? Rewind means to go back or to make something go back to an earlier time. Yun po ibig sabihin ng rewind. Means to go back or to make something go back to an earlier time. Tayo po'y manalangin, Panginoon, pagpalain mo o Diyos ngayong umaga ang aming pong pag-aaralan, pag-uusapan. Tulungan mo kami na ito po'y aming maunawa at maintindihan sa umagang ito. Makita namin yung greater plan mo sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto mo ba ng rewind? Maybe some of us gusto natin ng rewind dahil gusto natin balikan, alin? Balikan yung mga nakaraan. Tama ba yon? Kung bakit gusto ng marami ng rewind, gusto nilang balikan yung kanilang mga nakaraan para ituwid kung meron namang pagkakamaling nagawa. Tama po ba? Ayusin ang naging pagkukulang sa ating mga mahal sa buhay o maging sa ating pong sarili upang hindi na maulit ang mga tinatawag na masakit na naranasan o nararanasan sa ating kasalukuyan. Maranasan yung hindi magandang naranasan sa ating pong kalusugan na dahil po minsan sa ating kapabayaan. Hello? Tama po ba? O dahil sa ating maling desisyon noon, ngayon ay ating pinagsisisihan kaya nais nating balikan. Amen po ba? Yung po ba yung mga rason kung bakit gusto nating balikan o gusto natin ay mabalik yung magandang naranasan natin noon? Sino dito yung nakaranas ng mga magandang experience kay Lord before? No? 20 years ago o 10 years ago, talagang grabe yung kanilang experience kay God. Gusto natin ng rewind dahil gusto nating maranasan muli yung naranasan natin noon na sana, nasabi natin, maulit muli sa ating kasalukuyan. Katulad na nangyari nga po dito sa ating pag-uusapan sa Israel, ang bayan na pinili ng Diyos, ito po yung sentro ng ating topic o pag-uusapan sa umagang ito. At ito nga po inilagay natin pamagat, gusto mo ba ng rewind? So, I don't know kung ano po yung dahilan ng iba kung bakit marami ang gusto ng rewind. Ako po, sa sarili ko, honestly, maliban sa wala akong pambayad sa sinihan, pero tanungin natin si Lord, gusto ba ni Lord ng rewind? Lord, tanungin natin, Lord, gusto mo ba ng rewind? Tanungin mo si Lord, Lord, gusto mo ba ng rewind sa buhay ko? Ayan. So last Sunday ay pinag-aralan po natin about trusting in God's character even when we don't understand His ways. No? Doon po sa mga nandito last Sunday, yung po yung natutunan natin o naging take away natin last Sunday is about trusting in God's character even when we don't understand His ways. So nga yung naging malaking katanungan ng bayan ng Israel nung panahon nila. Bakit po? Kasi nakita nila when they look back, ang nakita nila kung paano ang Diyos
ay inalalayan kung paano ang Diyos ay sinamahan out from Egypt yung kanilang mga parents, yung kanilang mga magulang. No? At nung malagay sa alanganin ang bayan ng Israel, ang buong bayan, God made dry land in waters. Gumawa ang Diyos ng daan, saan? Sa gitna ng karagatan. At kung babalikan nila yon, yun yung kanilang nakikita ng mga present Israelites na pinag-uusapan natin. Kung babalikan nila yon, nakita nila kung paano kumilos, gumalaw ang Diyos sa kanilang mga magulang. At ngayon, itong mga present Israelites na ating pinag-uusapan, andun sila sa estado na they are captured by Babylonians. Tama ba yun? No, yun yung kwento ni Ate Michael last Sunday, na ang bayan ng Diyos, the Israelite, during Isaiah's time, they are captured by Babylon. At ang sabi nila, nasaan ang tulong ng Diyos sa panahon namin? Kasi nga, kung binabalikan nila at babalikan nila yung mga nakaraan, nakita nila paano kumilos at iligtas ang kanilang mga magulang. Pero ngayon, ang tanong nila, nasaan ngayon ang tulong ng Diyos? No? Where are all the wonders that our fathers told us? Nasaan na ngayon yung kinuwento ng aking parents na kung paano sila iniligtas ng Diyos doon sa kapahamakan? Nasaan na ngayon? So they questions God about their trouble. They complain about what happened in their present situation na sinasabi nga na they are captured by Babylonians. Sabi nila, bakit ito naranasan namin? Amen? Parang inuulit lang natin yung kwento ni Ate Micah, yung mga question, bakit Kristiyano naman ako? Naglilingkod naman ako sa Diyos. Nagtatides naman ako. Every Sunday nasa church ako, pero bakit ito nararanasan ko? Kaya nga yun yung naging take away natin. No? Kailangan nating magtiwala doon sa karakter ni God kahit na hindi natin naunawaan yung kanyang mga kaparaanan sa buhay natin. So dito po sa pinag-uusapan natin, yung tanong, yung kanilang hinaing na sinasabi, bakit hindi muling gawin ng Diyos yung ginawa niya sa aming mga magulang noon? Bakit hindi ulitin sa aming panahon? Kaya nga sinabi nga ni Micah, nabanggit niya doon yung message ni Isaiah, Prophet Isaiah, doon sa verse sa chapter 40, comfort my people. Nasundan niyo po ba? Ano pong sinasabi dito? Comfort my people. Sinasabi na Isaiah sa kanyang message, the exile is over. Israel can return home. Babalik na kayo, Israel. Tapos na ang exile. And God's kingdom is coming. Eto na, ang paghahari ng Diyos darating na sa buhay ninyo. And this is yung proclamation, pahayag ni Isaiah for future deliverance na sinasabi niya para sa bayan ng Israel. At sinasabi, para si comfort my people. Tapos na, Israel, ang exile. Uwi na kayo lahat. Amen? Pero anong sagot? Ano ang reply? Ano ang reaction ng mga Israel kay Isaiah? Ano sinasabi mong comfort? Kinalimutan nga kami ni Lord. Pinabayaan nga kami ng Diyos na kami ay masakop ng bayan ng Babylonia. Diba? Alam natin ang istorya kung paano sila sinakop ng Babylonian Empire ni Haring Nebuchadnezzar. Tama ba? Pero ano po yung response ni Lord through Prophet Isaiah? Sabi ng mga Israelite, anong comfort pinabayaan mo nga kami? Hindi mo kami tinulungan. Pero sabi ni Lord sa Isaiah, sabi through Prophet Isaiah, kahit kailan, hindi ko kayo malilimot. Isaiah 49, verses 15 to 16. Ang sabi ng Panginoon,
Makakalimutan ba ng isang ina o ng isang nanay ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang sanggol na maaaring makalimot ang isang ina sa kanyang sanggol, pero sabi niya, ako, hindi ko kayo makakalimutan. Israel. Wow. Di ba? Yung complaint ng mga Israelita, pinabayaan mo kami, kinalimutan mo kami. Pero sabi ni Lord, hindi totoo yan. Kailanman hindi ko kayo makakalimutan. Verse 16, Jerusalem, hindi kita malilimutan. Ang pangalan mo ay nakaukit sa aking palad. At ang sabi noon sa pahayag ni Prophet Isaiah, malapit nang muling magtatayo sa iyo at ang nagwasak sa iyo ay paaalasin na. So makita natin yung future deliverance na sinasabi ni Prophet Isaiah na mangyayari at magaganap dito sa mga bayan ng Israel. Tama ba? So ano po yung response ni Lord sa mga Israelita doon sa kanilang complaint? Pinabayaan mo kami, kinalimutan mo kami, hindi mo kami tinulungan. Pero sabi ni Lord, hindi ko kayo kinalimutan. The exile was judgment. Di ba sabi ni Micah, kung bakit sila hinayaan makonquer ng Babylonian is dahil sila po ay tumalikod kay Yahweh. Kaya sinasabi dito, yung response ni Lord sa kanila, exile was judgment, not neglect. Kasi yun yung kanilang sinasabi. Kinalimutan kami ng Diyos, pinabayaan kami ng Diyos. Pero sabi dito ni Isaiah, no, exile was judgment. Kung bakit kayo na-captured ng Babylon, ay dahil sa inyong ginawang pagtalikod at paghingi ng tulong saan? Sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idols. Diba, ganyan po yung story ng Israel. Kapag sila'y nasa kagibitang kalagayan, sa halip na ang tawagin nila ay ang Diyos, ang tinatawag nila ay ang Diyos ng mga ibang bansa. Sa halip na magtiwala kay Yahweh, sila'y nagtitiwala sa lakas ng tao, sila'y nagtitiwala sa karwahe, sila'y nagtitiwala kung saan-saan na po pwedeng makatulong sa kanila. Instead na magtiwala o sa halip na magtiwala sila sa Diyos o kay Yahweh. Kaya nga sila ay tinuwid ng Panginoon, di ba? Di ba? Exile was judgment, not neglect. Pangalawa, for Israel's sake, God raised up Persia to conquer Babylon. So through righteous walk on earth of King Cyrus, could you imagine, ni-raise up ni God si King Cyrus na matanyag at maging mahusay na hari to conquer the other nation, lalo na ang Babylon. For the sake of people of Israel. Tama ba? At dahil na-conquer ng King of Persia ang Babylon, King Cyrus made it possible to be released and allowed Israel to return to their home o in their homeland. Para Bakit sila nagkaroon ng pribilehiyo na makauwi to rebuild Jerusalem and the temple. At kailan po nangyari yon? In Ezra's time. Hindi po in Isaiah's time. Nag-umpisa po ang rebuilding the temple nung panahon ni Ezra o Prophet Ezra. So bakit ayaw ni Lord ng rewind? Ito po ang sabi ng Isaiah 43 verses 18 to 21. Ito ang sabi ng Panginoon. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Maliwanag po ba yun? Ilibing mo na, Israel, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na.
Hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto, at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Verse 20, pararangalan ako maging mababangis na hayop gaya ng mga asong gubat at mga ostrich, sapagkat magbubukal ako ng tubig, saan? Sa disyerto, upang makainom ang mga hinirang ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako ay kanilang papurihan. Kung bakit ayaw ni Lord ng rewind, dahil ang pangako ng Diyos sa bayan ng Israel is what? I will make yet greater things than He did in the days of old. Dahil ang nais ng Diyos, gumawa ang Diyos ng higit kaysa ginawa niya noon. Hello? Nakuha niyo po ba? Tayo gusto natin ng rewind dahil nakita natin, mas okay kung balikan natin yung mga nakaraan sa buhay natin. Pero sabi nyo, hindi eh. Meron akong mas magandang dapat na plano sa inyo. Hello? Amen po ba? So ano po ba itong mga former, yung what the Lord did formerly of His people? Ano ba yung mga ginawa ni Lord sa Israel before against His enemies? Number 1, alam natin ang kwento, the Red Sea. Ang kwento ng dagat na pula. Hinati ng Diyos ang dagat na pula. Tama po ba? Para makatawid ang bayan ng Israel. Waters being a wall, naging wall sa kanila para sila po ay makadaan. At nagkaroon ng tinatawag na tuyong daan at naging kanlungan nila. Could you imagine? Yung wall na dagat na yon, naging kanlungan, naging lugar na ligtas para sa bayan ng Israel. And that is the former things. Na yun yung nakikita nila, yun yung gusto nilang balikan na mangyari muli sa panahon namin. Yung nang ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. The Red Sea. And secondly, a grave to his enemies. The chariots and horse were drawn out, sabi dito. Ang kaaway ng Israel ay nalibing ng buhay. Yung mga humahabol na mga sandatahan ni Parao, nung sila po ay nasa gitna na ng dagat, ay ginawa ng Diyos, ay pinabalik niya yung dagat na yon, at lahat po ay nalibing ng buhay. Pagkatapos ng makatawid ang 600,000 na mga Israelites, nalibing ng buhay ang mga kalaban ng Israel. Tama po ba? So yun yung former things na sinasabi ni Lord sa kanila. Kalimutan nyo na yung nakaraan. Kalimutan nyo yung mga nangyari noon. Eto, tingnan ninyo, ako ay gagawa ng bago, mas higit pa sa dati. Hello? Tama po. Pag sinabi mong new things, bagong pagkilos, gusto ba natin yon? Yes, gusto natin ang bagong pagkilos ng Diyos, bagong pamamaraan. Amen? But the same power of the same God who performs miracles and wonders. Ang Diyos po, yes, ang sinasabi nga ng Diyos ay Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. Kung ang Diyos ay gumagawa ng himala noon, siya ay gumagawa ng himala ngayon, at gagawa ng himala sa darating na panahon. He is the same forever. Amen? Hello? Kaya nga the same power of the same God who performs miracle. Pero gusto kong makot natin doon, merong mas greater plan si Lord sa buhay mo. Yung nangyari na sa'yo, tama na yon, tapos na yon, pero merong ang Diyos mas magandang gagawin sa buhay mo, gagawin sa pamilya mo. Maniwala ka. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? The same power. Isang Diyos na gumagawa ng himala ay naghahangad ng mas maganda para sa ating pong lahat. Amen po ba? In Isaiah 43 verse 1 to 3, sinasabi doon ni Isaiah para sa mga Israelites, si Yahweh ang banal na Diyos.
at tagapagligtas ng Israel. Parang sinasabi dito, kung nagligtas si Yahweh noon sa inyong mga magulang, siya rin ang magiging tagapagligtas niyo ngayon. Kasi sinasabi, noong panahon, dumaan sila sa malalim na tubig, sabi diyan, hindi sila nalunod. Tama po ba yun? Kinakanta natin yun eh. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. So, pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan bilang banal na Diyos na ako si Yahweh ang magliligtas sa inyo. Dumaan ka man sa panahon na ikaw ay daraan o nung panahon na ikaw ay dumaan. We're talking yung parents nila. Nung panahon na dumaan ang magulang mo sa tubig, hindi sila nalunod. At sa panahon ngayon, sinasabi na Isaiah, na dadaan kayo sa apoy. Hindi kayo masusunog or matutupok. Bakit? Sapagkat kasama natin ang Diyos o kasama ninyo ang Diyos. Diba? Nakita natin yung sinasabi na Isaiah, yung nakaraan, nung panahon na sila po ay tumawid ng dagat at hindi sila nalunod, at sinabi ni Isaiah yung future na gagawin ng Diyos sa kanila, sa panahon na sila'y dadaan sa apoy, hindi kayo matutupok. Wow. At pangalawa po, God has power and control over the kings of the earth. Sabi ng Isaiah 43 verse 6, sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga. Sino po ang hari that time ng north, ng hilaga? O the king of the north? Walang iba kung si Haring Nabucodonosor. Ano sabi ni Lord? Sasabihin ko sa bansa sa hilaga na kayo ay palayain. At sasabihin ko sa haring nasa timog, sino yon? Si King Cyrus. Na huwag kayong pigilan, hayaan kayong makabalik sa inyong tahanan at muling itayo ang Jerusalem. At muling maitayo ang templo ng Diyos. God has power and control over the king of the earth. Ito mga great king to. Hindi basta-basta to. King Nabucodonosor, King Cyrus, grabe po yung mga hari na yan. Pero sumusunod sila sa Diyos. Jeremiah 25 verse 9, I will summon all the people of the north and my servant Nabucodonosor. Tinawag ni God, ni Yahweh, si Nabucodonosor na my servant. Meaning, itong si Nabucodonosor, sumusunod siya. Siya ay under power ng kapangyarihan ng Diyos o ni Yahweh. Pangalawa, Isaiah 44 verse 28, who says of Cyrus? Sino po si Cyrus? King of Persia. He is my shepherd, and I will accomplish all that I please. He will say to Jerusalem, let it be rebuilt, and of the temple, let its foundation be laid. Kahit na si King Cyrus ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Diyos at sumusunod sa utos ni Yahweh. So ano makikita natin? So God raised up ruler who will do His righteous work on earth for the sake of His people. Amen po ba? Nakikita po ba natin na itong mga unconverted king or ruler ay nire-raise up ni God for the sake of His people? He raised up Pharaoh, the king of Egypt, that he might demonstrate what? The power of God. Di ba? Yun yung nilalaman nung kwento na yon. Nakita nila ng hayagan ng kapangyarihan ng Diyos. He raised up King Nabucodonosor to judge the people. Dahil sa pagtalikod ng bayan ng Israel, tinawag niya si King Nabucodonosor para i-judge ang bayan ng Israel.
Lahat yon may gawa ang Diyos. Hindi nagkataon lang. He called them servant. He called them shepherd, my servant. Para ano? Kapakinabangan ng kanyang bayan. He raised up King Cyrus to defeat the Babylon. Upang ano? Palayain ang Israel at hayaang muling makauwi sa kanilang bayan upang itayo ang muli ang Jerusalem at ang templo. And God also raised up King Herod and Pontius Pilate to accomplish His plan. Ano yung plano ng Diyos? Yung crucifixion. Bakit? Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Mga kilalang hari po ito. Pero ginamit ng Diyos para saan? For a greater plan of God to His people. They are all unconverted kings and rulers, but they used by God for the progress of greater plan. Not only to the Israelite, kundi maging sa atin po mga magulang kapatid na nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Kapart po tayo doon sa greater plan ni Lord sa atin, that even this unconverted or the cruel king used by God para ano? Mangyari yung magandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po yung implikasyon nito sa atin? Kung bakit madalas hindi natin nakikita, inom lang po ako, kung bakit madalas hindi natin nakikita ang mga greater things na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, sapagkat nakatingin ka at nakatuon ka yung paningin mo doon sa mga naranasan mong magaganda sa buhay mo. Pero dito sa ating pinag-uusapan, natutunan natin na kahit na ang mga pangit na karanasan, hindi magandang pangyayari kahit na nagdulot ng kamatayan sa iba sa atin, pagkawala, ay pwedeng gamitin ng Diyos ang mga bagay at mga pangit na yon to make greater things for the greater plan of God in your life. Diba? Maraming mga Kristiyano na disappoint, nalulungkot, bakit ko ito naranasan? Pero hindi mo alam na yung pangit na nangyari sa'yo, pwedeng gamitin ng Diyos for His greater plan for your life and for your family. Ang gigigil ako sa kaaway. Grabing kasinungaling ng kaaway. Kaya maraming Kristiyano tumitigil na sa pagiging Kristiyano. Kasi akala nila tapos na, hindi, wala nang gagawin ng Diyos sa buhay nila. Yung mga pangit na naranasan nila, bagsak sa kanilang pananampalataya, pero hindi nila nakikita na kahit yung pangit na naranasan nila, pwedeng gamitin ng Diyos for the greater plan ni Lord sa buhay nila. Anong sabi ni Isaiah sa mga Israel? Masdan mo. Ako ay gagawa ng isang bagong bagay. At ang sabi doon, ito'y nagaganap na. Ito'y nangyayari na. Hindi mo pa ba nakikita? Kasi ang paningin ng mga Israelite that time, nandun sila sa problema. Sila ay sakop ng Babylonia. Pero yung pala, habang sila ay nandun sa sitwasyon na yon, andun sila doon sa hindi sila malaya, ay ginagawa na ng Diyos yung kanyang magandang plano sa buhay nila. Pero bakit hindi nyo nakikita? Sabi ni Lord, bakit hindi nyo napapansin? Kasi nakatingin sila doon sa kasalukuyang problema nila, hindi nila nakikita yung magandang plano ng Diyos sa buhay nila. Bakit hindi nila makita? Number one, they are not excited about the new things. Ayaw nila ng pagbabago.
Ayaw nila ng bago, ayaw nila ng new things. And maybe some of us ganun tayo. Ayaw natin ng bago, ay, kampante na ako, Lord, okay na to. They are not excited about the new things. Tanungin ko kayo, are you excited dun po sa bagong gagawin ng Diyos sa buhay nyo? Parang ang hina ng sagot nyo, are you excited? Wow, dapat mag-excited, hindi lang, excited po. Dapat, I am excited! Kaya Nestor, paki-repair na lang. Amen? Hindi po ako ganito dahil bago sapatos ko. Hindi ko tinetest kung gaano katibay. Birthday ko kasi, pagbigay nyo na ako. Minsan lang naman to. Siguro sabi na, sana pastor, laging araw-araw birthday mo. Huwag naman. Mapapagod tayo. Secondly, they become comfortable and complacent in their captivity. Wow. Komportable na sila. Sa tagal na ba nilang captives? Parang ayaw na nilang umalis doon. Ayaw na nilang umuwi sa kanilang sariling bayan. Hassle pa kung kami magbabalot, maglalakbay na naman kami na pagkalayo-layo, kainit-init ng panahon. Komportable na sila doon. Ayaw na nilang umalis. Parang gusto na nila doon. Kasi sabi ni Jeremiah, stay lang kayo dyan. Enjoy life. Mag-asawa kayo. Magtanim kayo. Magtayo kayo ng bahay. Enjoy life. Yun ang nga ginawa ng Israel. Kaya nung dumating si Prophet Isaiah, sinasabi ko nila, tapos na ang exile, wag na kayong magpa-happy-happy dyan. Aalis na kayo dyan. Parang ayaw na nilang umalis. Nagustuhan na nila yon. Amen? Thirdly, it will not be easy to them to pack up and to go to the Holy Land. Sabi nga natin, nabanggit na natin, parang nakakapagod na. Ayoko nang maglakbay uli. Ayoko nang mainitan uli. Hassle pa ang pagbabalot and so on. Panibago na naman pakikisama, panibago na naman pagtatayo ng bahay, napakahirap. Nakakapagod mag-antay uli. So wala namang inaantay. Lord, medyo pa-disappear na ako. Hindi nakakayanin ng aking tuhod. Pwede rewind na lang. Ibalik mo na lang, Lord. Please. Hello? Amen? Mga magulang kapatid, huwag po tayong makampante kung ano yung meron ka ngayon. Dahil ang mensahe ni Lord sa atin, sa bawat isa sa inyo, sa pamilya mo, God will make it greater things than He did before. Amen? God will make it greater things than He did before. Amen? Hallelujah. Dito po ako magtatapos. Ano pa yung blessed hope na tinuturo sa kanila ni Isaiah, ni Prophet Isaiah? Ito po yung tinatawag na the Messianic hope. Amen. Kaya hindi na nga naulit, di ba? Hindi na inulit ni Lord yung paghahati ng dagat, hindi na nag-inulit ni Lord yung paghahati, kasi ayaw niya ng rewind. Gusto niya bago, and this is the new things. The coming of the Messiah. Amen? Ang pagsilang at hari na tagapagligtas. Di ba? Isaiah 7:14, maglilihi ang isang birhen. Ito yung palatandaan doon sa greater things ni Lord para sa inyo. Maglilihi ang isang birhen, magsisilang ng isang sanggol at na lalaki, at ang itatawag nyo sa kanya, Emmanuel. Ng kahulugan, kasama nyo ang Diyos. Isaiah number 6, for to us a child is born, to us give a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And who is this son? Sino po yung son na tinutukoy ni Isaiah? That is Jesus. Amen?
Si Jesus! Ang tinutukoy ni Isaiah na magiging napakagandang karanasan, hindi lamang sa panahon nila, hindi lamang sa mga Israelite, even sa atin po ngayon, mga magulat kapatid, naranasan natin yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin kapag nasa atin si Kristo. Kapag nasa puso mo si Jesus, nasa iyo na ang pinakamagandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kung meron pang mangyayaring mas maganda, bonus. Sabi mo nga sa tabi mo, bonus. Yumamang ka, bonus. Nagkaroon ka ng magandang sasakyan, bonus. Nagkaroon ka ng boyfriend na gwapo kagaya ni, bonus. Di ba? Nagkaroon ka ng bayat lupa, bonus. Lahat ng magkakaroon tayo. Magandang kalusugan, hindi ka nagkakasakit, bonus ni Lord. Basta nasa iyo si Kristo, lahat ng susunod na magagandang bagay, bonus sa iyo ng Panginoon.